pag-usapan po natin ngayon itong mainit-init pa po na balita na sinasabi nga po na si Harry Roque ay idineklara ng fugitive ng kamera. Tama po kayo nang narinig. Siya po ay tinuturing na bilang isang pugante ng kamera. So yan po ang pag-uusapan po natin ngayon sa video na ito. Pero kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, let's go! Alright mga tol, so ayan po yung balita ngayon, no? Ngayong araw lang po yan, na sabi po dito sa caption, nagsasagawa na ng manhunt operation ang Philippine National Police laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos na ideklarang fugitive o pugante ng House of Representatives dahil sa kabiguang magpakita sa pagtinig. So bago po tayo magbigay ng opinion ng mga komento po rito sa topic po na ito, sa usapin po na ito, ay i-play po muna natin itong balita ng UNTV sa bagay po na ito na may caption, Harry Roque nagsasagawa dineklarang fugitive ng kamera, hinahanap na ng mga pulis. So play natin, play. na ng manhunt operation ang Philippine National Police laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos na ideklara ang fugitive o pugante ng House of Representatives dahil sa kabiguang magpakita sa pagdinig. Si Roque ay na-cite in contempt sa Kamara matapos na mabigong isumite ang mga dokumentong hinahanap ng mga mambabatas kaugnay ng hinihinalang pagkakasangkot nito sa illegal pogo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagtungo na ang Criminal Investigation and Detection Group sa dalawang nakalistang address ni Attorney Roque, subalit bigo itong matagpuan. Yung arrest order po, ang nakalagay po doon ay address po yun to sa any law enforcement officer. So lahat po ng nakakuha po ng kopya po noon ay po pwede po nilang arestuhin po on site kung makikita po si Attorney Harry Roque dahil nga po siya ay pinatawan po ng contempt at inaatasan po ang PNP na tumulong po sa Sergeant at Arms para po hanapin. Kausap ko po yung director ng CIDG, yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. So ayan po yung balita no, news update about dyan, no? So naalala ko lang, no, yung ganito na naman, no, sa nakarang video po natin, pinag-usapan natin yan. Itong ginawa po niya dito na ganito, no? Ayan. Medyo na ano lang po ako, nagiging questionable lang sa akin ito Itong ginagawa niya madalas sa harap ng camera, yung nakataas yung kamay, yung nakaganon, diba? Pero bakit ba ako natatawa doon? Bakit ba ako nagiging questionable sa akin? Kasi hindi ko alam kung ano bang pinaglalaban. Ano bang pinaglalaban nitong mga ito? Iniimbestigahan yung pogo na sumisira sa bansa po natin, nagpapasok ng mga diba, inimbestigahan nga pati yung pagkakaroon ng posisyon ng isang inihinalang Chinese na si Alice Guo, diba, yung pagkatao nun, kinikilala, inaalam. Parang para sa akin, diba, disclaimer lang, I believe it is a national issue na dapat sineseryoso. Pero ayan, nakataas yung kamay na ganyan. Anong pinaglalaban ba nila? Ano bang meron? Bakit parang ang tigas ninyo, no? Parang ewan ko, no? Wala naman tayong personal, no? Okay, we don't have anything against Harry Roque, pero 'di ba, magiging questionable sa iyo kapag gumaganyan ka kung ano yung motto mo, ano yung slogan mo, ano yung pinaglalaban mo. Samantalang ang ginagawa po ng kamera ng mga pag-iimbestiga dito ay pag-aalam, no? Kung paano naganap na mapasok ang bansa natin itong mga criminal organization gaya po ng Pogo at mga ginawa pa nitong ba't ibang mga kriminalidad na sinasabi nga po ay naganap sa loob mismo ng bansa. So kung nalilink ka dyan, inosente ka, di ba talagang meron kang lakas ng loob, patunayan, iharap, pero gayon nga po ay hinahanap na po siya. So hindi natin siya pwedeng hatulan ano man mga rason niya, pero hanggat hindi, di ba, hindi
kailangan patunayan, kailangan ipakita mo yung pagka-inosente mo kasi talagang may proseso po yung gobyerno dyan kung paanong magaganap yung mga bagay-bagay. Ngayon nga, 'di ba, hinahanap na siya ng PNP. So ito ba ay magandang simbolo, magandang larawan na ipinapakita po ni Harry Roque? Syempre, ako naniniwala hindi yan magiging maganda. Kasi meron kang nagsasabi ay parang katulad lang siya ng kay Buloy na, no? So, ayan po yung makikita mong linya dyan, literally. So, kung babasahin mo mga komento ng tao dito, ito po yung sinasabi nila. Sabi dito ni Court 69, may kaso ka, bakit hindi mo harapin? Pagka-link, nalilink siya sa issue na yan. Pero yung kaso, hindi ko pa sigurado yan. So, nagko-komento dito sa YouTube si Court 69 ng ganyan. So, pasa lang tayo ng comment dito, tinatakpan ang issue ng korupsyon. Sabi naman ng isa, huwag ka nang pumalag. Okay. So, ayaw nilang pag-usapan yung mga patungkol sa ganyan, no? Pagka-link ng ni Alice Guo sa Pogo, yung pagkatao ni Alice Guo, yung kinalaman ni Harry Roque, sinasabi nila pantakip lang daw yun sa korupsyon. Naniniwala ako hindi, no? Kasi merong distribution ng function yung gobyerno, 'di ba? Merong humahawak sa gantong kaso, merong ganito ganyan, 'di ba? So, hindi yan gaya ng iniisip nitong mga to. Kalayatan nila yung ginagawang investigasyon ay doon na nauuwi yung puwersa ng gobyerno, hindi ho, no? Sadyang yan lang yung napapanood ninyo, pero marami pang issue na ginagamot, tinatrabaho ng gobyerno. Kaya sabi dito nung isa, huwag ka na pumalag, sabi. Kakaroon na ng biruan dito nung nakakatawang komento yung iba. Kasi parang pumapalag ka lang sa investigasyon. Okay, so basahin pa natin iba. Yes, makukulong na siya. Tingnan natin ngayon kung paano ka umiyak sa loob ng presuhan. So, natutuwa naman to. So, huwag naman kayong matuwa, baka kawawa rin naman siya. Pero, di ba, kung may pananagutan, dapat panagutan talaga. Panagutan nila talaga yung mga nauukol nilang responsibilidad sa gobyerno, sa taong bayan. So, konti na lang, no? Basahin pa natin to. Sabi dito ni Manong Castillo, hindi ako fugitive, pogo-gitive po, sabi. Okay, so nakakatawa na siguro yan. So, last na basa na. Bounty kailangan. Bounty dapat, pera na may kasamang pogi. Ewan ko kung anong klaseng komento yung sinabi ni Rolando dito. Ay, magkaibang tao pala to, no? Sabi ni isa, bounty daw kailangan. Sabi naman ni isa, bounty dapat na pera na may kasamang pogi. Kasi tinutukso nila si Roque na bakla, no? So, pag may pogi daw sa pera, baka lalabas na daw. So, okay, tama na yan. Nagiging nonsense na masyado yung mga komento nila dito. So, ikaw, ano masasabi mo dito, no? Ako, questionable lang sa akin, ano bang pinaglalaban ni Roque sa ganyan, no? Nakataas yung kamay. So, investigasyon para sa bansa po natin, sa ikakaayos ng bansa natin, pero walang kooperasyon. Mayroon pa siyang sinasabi na ang kamera ay nagpa-power trip lang. Sabi, ayon sa mga balita, no? Disclaimer lang. So, ayan, ay sinasabi po natin lahat. Gusto natin maging neutral, piliting maging neutral. Pero kapag ka mayroon na pong mga principle, may mga basic, mayroon na pong mga prinsipyo na pamantayan na simple lang naman, no? Wala kang kinalaman, merong investigasyon, makapag-opera, wala silang mapatunayan na ikaw ay nagkasala, wala kang maging kaso. Pero lalo lumalala ang kalagayan nila kapag ganyang walang kooperasyon. So, ikaw ano masasabi mo sa bagay po na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button na notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So, yun na nga. See you ulit sa susunod na video.